Welcome to the show. Mga loyalistang bangag, yo. Mga loyalistang bangag, ay naay sa propa. Mga loyalistang bangag, may sarili mundo, kasama bangag bilang presidente. Alright, sa mga parts at welcome again dito sa ating bagong reaction, no? At dito po sa Pinoy Adobo Reaction. Kamusta po kayo diyan mga kababayan natin Pilipino? Yan po. Ito ang ating po mga kababayan sa Pilipinas ay sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. At ganoon talaga, no? At ika nga palakasan na lang ng loob. No? At talagang masasabi ko na lang ay kahit ano pa ang gawin nating pagsusubikap, no, at kahit ano pang paglaban ang ating ginagawa ay hindi pa rin natin o hindi pa tayo suportado talaga ng mga lintik na mga AFP na yan. At siyempre, wala naman tayo aasahan sa PNP dahil alam naman natin na ang PNP ay talagang makabangag, no? At of course, siyempre sabihin, well, hindi naman yung mga PNP na regular na mga members lang, no? Ito yung mga taong mga nasa mga posisyon na, alam mo na, kahit pa paano, chicha. But anyway, ganun po talaga mga Pilipino. Magdasal po tayo. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. At Merry Christmas po, no? At sana po ay ang inyong Pasko at sabi nga ni DTI Secretary ay what do you call this? Ika nga ay 500 lang. Kasya na. No? At tayo po ay hindi actually, hindi po natin mapaniwalaan o kapanapaniwala ang sinasabi ng DTI Secretary na yan, ng humingiwi din. At hindi ko lang kung bakit parang ganyan. Yan mismo. Ang gusto mong sabihin sa ating mga kapwa Pilipino na ang gusto lang naman nila ay magkaroon ng masayang Noche Buena, pero instead ay ginagawa mo pang gago ang mga Pilipino at ginagawa mong tanga. Kaya ikaw DTI Secretary, kung ako sa iyo, humiwi ka na lang katulad ni Bangag. At wag mo na idama yung mga Pilipino dahil ginagawa mong gago ang Pilipino, but they're not. Tahimik lang yung mga yan, pero someday, maiisip mo bakit ko ginawa to sa kapwa Pilipino. Okay? Kaya kayo mga Pilipino, no? At ingat, Pasko na, no? Merry Christmas again. At sana po ay kayo po ay maging masaya ngayong Pasko. At o nga pala, no? At simbang gabi na. So, good luck, ingat, no? Lalo na ang krimen ngayon, nandyan lagi. Kaya ingat palagi, okay? At syempre, ang ating pong overseas Filipino worker. Kamusta po kayo dyan mga overseas Filipino workers at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at usually ang ibang bansa ay malamig na, ingat, huwag magkakasakit, drink lots of water and lemon. At syempre po, I'm pretty sure kayo ay nagpadala na sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas at sa ngayon, hindi niyo makakasama sila sa ngayong Pasko at ganun talaga, no? We are sacrificing ourselves para tulungan natin ang ating mga kababayan natin at ang ating mga mahal na pamilya sa Pilipinas. At sana nga po kayo ay no? Ano ba tawag dito? Nakapagpadala na, no? Kamusta na po ba? Nakapagpadala na kayo at sana po ay masaya ang ating pamilya. Okay? Already, at kayo po ay magse-celebrate kayong Pasko. Ang mga OFW, magluluto, may mga lechon, at may mga adobo, no? At may mga sinigang, at may mga cake. Yan, at wag masyadong uminom. Uminom na lang kayo ng tubig, no? Pagka nalasing kayo, baka mamaya may pasok pa kayo kinabukasan, kaya hayaan nyo na muna, palampasin nyo na muna. At syempre, i-treat nyo ang sarili nyo. Starbucks. Yun. Okay? Talagang matindi tayo sa Starbucks. Anyway, ingat po kayo diyan mga OFW at sana po ay lagi po kayong magdarasal, mag-iingat at tawagan natin ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Okay? Already. Okidoki, at ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa Pirmahan Blues, no? At bago natin umpisahan yan, ay gusto ko po na mong batiin ang ating pong mahal na VP Sara for being the #1 again. No? Kung saan pagka ikaw ay talagang ngayon ay botohan na ng presidente, tapos na, no? Ang laban at it's inday na. At syempre po, no? Humabol sa kanila si Wanted sa radyo, no? Kung saan 250K, no? At di ba? 13.4 yan. At syempre po, ang mayor ng Naga, kung saan ang kanya po ay sinisisi niya ang drug addictus sa kanilang lugar, kung saan parang sinisisi mo pa ang ating Tatay Digong. Aba, nakakulong na po. At kayo na po magtrabaho diyan. Pakita nyo na bilang mayor, kaya nyo supuin ang mga hinayupak na addict na yan sa Bicol. Okay? At siyempre po, Bongo, Padilla, at Grace po. No? Hindi pa tapos ang insertion nito eh. At siyempre, si Ontiveros, no? At si Pagpagboy. At siyempre po, ang ating pong dagdag audio sa ating content. Wow, dagat! That's right, no? At siyempre po, si Romualdez. At si Magalong. At siyempre po, ang Hold My Arms, no? Si Hold Arms Remulla.
at ang hindi pa sigurado ay 22.2% na malamang 20% dyan ay kay Sara. Malamang, ha? Baka sabihin na naman ng mga troll, ano namang, sigurado ka? May resibo ka? Okay? Alrighty. Congrats VP Sara at alam naman natin na ikaw ay mahal na mahal ng ating mga kababayan Pilipino. Ang hindi lang nagmamahal sa iyo ay ang mga dilawan at ang mga troll. No? At ingat ka palagi dahil ikaw naman ngayon ay tinatarget nila dahil sila ay takot na dahil malapit ng 2028. Sana nga eh. Bago mag 2028, President Sara na ang tawag ko sa iyo eh. Wala eh. Nagawa natin eh. Yung mga ibang tao natutulog, nagti-TikTok pa lang. Nanonood na lang social media. Sabihin naman, ba't di ka umuwi? Okidoki, ingat po Ma'am VP at tuloy-tuloy lang po ang ating serbisyo sa ating kapwa Pilipino. Alright. Pag-usapan natin ito. Yan. Yan. Tayo kami naman, no? Signature campaign kung saan tayo po mismo ang inyong lingkod ay stand by me. I stand with PRRD, which is true. Talagang kahit po nung una pa lang, no? At kaya po tayo suporta ni Sara because of this. And meron lang naman tayong konting concern about dito sa signature campaign ng ating Tatay Digong. And alam ko na marami talaga ang tumutulong sa ating mga kababayan, lalo na ang mga OFW. Actually, kaya ako ginawa itong content na to dahil nga may mga OFW nagsabi sa akin, ano masasabi mo na parang bakit nila kinukuha pa yung passport ID namin para lang pumirma kay Tatay Digong? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong kampante, no? And I'm not saying na baka yung mga nagpapapirma sa inyo ay mga budol, no? Hindi po. Ang akin lang naman is just to make sure na hindi kayo mabubudol at hindi magagamit ang inyong identification lalo ng passport. Bakit mo naman minsan iniisip ko rin na itong mga nagbibigay yung organization na to, no? At balita ko mga Duterista raw to, no? Ay bakit naman kailangan pakunin kasi ang passport? Ano ba naman yung ibigay mo na lang yung sabihin na natin kahit hindi tama, ibigay mo yung address mo sa Pilipinas, yung barangay ID, tama na yun. Ba't kailangan pang passport? Diba? Una-una, i-remind ko lang na itong mga to ay mga Pilipino. At itong mga to, mga OFW. So, the fact is na sila ay temporary lang naman sa bansang kanilang tinutuluyan bilang, nagtatrabaho or what. Diba? So, nagtataka ko ba't pati passport kukunin ng mga to? Dapat hindi. Dapat remind na nila, kung ano man ang ID kayo meron, no? Kung ano man yung pwede yung ipakita para malaman lang natin. Syempre, may mga troll, may mga AI, baka sabihin mga AI to, kaya tama rin naman. Pero, wag naman yung passport, di ba? Ano masyado naman yata obvious yun, masyado namang malalim ang kailangan nyo. Di ba? Siguro tanga na lang talaga maggagawa nun. Ibig sabihin, no offense, wag nyo ibibigay. Kasi nga, isa yan sa sensitive nyong na identification na pwedeng magamit yan ng iba. Lalo na ngayon, technology natin high-tech na, AI na, kayang-kaya nilang gawin yan. Kaya mag-ingat kayo. Di ba? Ang passport parang ano nyo yan ika nga parang, no offense, pero parang mga brief nyo yan di ba? Mga brief. Mga underwear nyo yan, parang ipinakikita nyo di ba? Kaya magbigay na lang kayo ng mga ID, di ba? Parang ganun, okay? At syempre nga po, ay hindi natin maiiwasan na katulad ng nararamdaman ko na mismo si Mama Harlika ay hindi rin komportable sa ganun. Pero sabi nga namin, nasa inyo na yan, ibibigay nyo, it's up to you. But yung nagtanong sa akin na OFW, ang advice ko sa kanya, wag. No, kung may iba kang ID dyan, barangay ID or what, yung pwede na yun. Para at least ma-verify nila sa barangay na ito ba si Kolokoy ay dito nakatira dahil ito pa yung nasa signature campaign. We just wanna make sure na legit ang pirma na to at hindi to peke. Okay na yun. Pero yung bibigay nyo yung passport nyo, wag. Wag naman. Di ba? Kaya nga, ito nga si Ma'am Marlica ay nagbigay ng message sa Facebook kung saan confirm na si Al Putera nasa likod ng Kadutanan Tayo Kami Naman signature campaign. Yan ang sinabi ko sa inyo, baka ibenta ang personal information niyo sa mga sindikato, huwag pang bubudol. Diba? Kung matatandaan nyo mga parts, ay yan ang mga ginagawa ngayon ng mga Congress sa Pilipinas, no? Yung mga signature na yan para yung constitution ay mapalitan. Remember that? So mag-iingat kayo, lalo na kayo mga OFW, kayo yata ang tinatarget kasi wala kayo sa Pilipinas. Baka mamaya pagbalik nyo, iba na. No? Baka hindi na presidente, baka mga prime minister na o baka wala ng Congress or what. You don't know. Dahil nakalagay doon na kayo ay pumirma at nagsusupport sa change ng constitution or amendment. So kailangan ingatan yan. ID nyo yan, ika nga gagamitin nyo na to travel or kung since nasa ibang bansa kayo, foreigner kayo sa ibang bansa, so kailangan nyo yan. Pero yung ibibigay nyo sa Pilipinas para sa signature campaign, wag. Kung meron kayong barangay ID or casino ID, nabigay nyo, okay lang, di ba? Kasi signature lang naman yan na katunayan na ikaw ay sumusuporta sa ating Tatay Digong. Ingat, dahil ang identification nyo, mahalaga yan. Okay? Kaya naman po itong si Mama Harlika ay nagpakita ng video tungkol mismo sa sinasabi na pati mismo si Inday, si VP Inday ay talagang
Parang sumagot siya. Tinanong naman siya I think this is from Alvin and Tourism na kung ano masasabi mo sa signature campaign about Digong. Sabi niya okay naman at wala namang problema, hindi naman daw makaka-apekto sa case ni Tatay Digong, but you can tell yung kanyang pagsagot, yung kanyang muka, parang, oh man, why am I here? Why am I doing this? Why am I talking like this? So, why not the other na lang? Wag na ako. Di ba? Parang, sa akin parang gano'n, nakikita ko sa mukha ng VP Inday. Pero siguro mali rin ako. Pero hindi siya yung tipong 100% na komportable tungkol dyan. I don't know. She's a lawyer. Maybe because she knows something. We don't know. Okay? Tingnan nga natin. The VP's initiative in itself. Huh? Yun ang ibig kong sabihin, no? Parang, what? Ika nga. Kasi kung alam niya na yan nung una pa, di sana, oo, actually, last week ko pa alam yan, no? At yeah, maganda yan. Sige, bigay niyo yung passport niyo. Hindi, biro lang. Pero ang ibig ko po sabihin na, ultimo si Inday, alam mo si Inday, hindi naman pwedeng yan sabihin, hindi pwede yan. Huwag kayo ganyan. Hindi pwedeng ganyan. Siyempre, una-una, nakikisama nga siya sa Pilipino, sa OFW, and alam naman natin na di siya peke. So, parang, sa kanya, okay lang. Diba? I mean, siguro, baka sinasabi niya under, off the camera sa mga tao na, okay, pagbibigyan natin kayo, pero huwag niyo masyadong gagamitin. Who knows? Diba? Kasi off the camera, maraming pwedeng mangyari. Diba? But sa ngayon, tinatanong siya, kaya sabi niya ay, ha? Hindi. Okay, tuloy natin! Wala may problema. Pwede mo, hindi alam ni Inday. Wala namang problema. Si VP Inday parang, bakit ba kasi ako tinatanong nyo? Sana sila na lang. Baka nga naisipan ni Ma'am Inday Wow, dagat! Diba? Anyway, ito lang sakali lang naman. Baka naman mali tayo. We're not perfect. Pero you can tell na parang, okay, yeah. Okay, alright. Ito explanation ni Ma'am Monica. Di ba? Okay, unang-una, this is ambush interview. There you go. Alright, pakinggan. Maka-back to VP's initiative in itself. Ha? Initiative ba tayo? Wala may problema. Ito, I don't think maka-apekto siya. Wala namang problema. Makawat. Para sabi, huwag na natin pag-usapan yan. Iba na lang. Pwede pag-usapan na lang natin yung iba. Ay na. Sa case? Well, sabi Yun. Yun nga I mean, siguro, baka nga na hindi pa alam ni Ma'am Sara yung tungkol dyan, and then suddenly, after the off-camera, in-explain sa kanya, and then suddenly nga, pinakita na, pumipirma na si Ma'am Sara. But the thing is, did Sara or VP Inday show the ID na passport na, ito, ayan, tingnan nyo na, ayan passport ko yan, diplomatic pa yan, di ba? Hindi kasi vice presidency. But the thing is, hindi naman siguro sinabi niya, I'll sign just to support, to show the OFW and the Filipinos na she support the campaign. Diba? Pero, hindi niya naman sinabi na, kayo pagkatapos niyo pumirma, bigyan niyo ng passport ID niyo dyan, kayo mga OFW, ibigay niyo rito yung passport ID. Wala siya sinabi gano'n. Diba? Automatic na yun. And I don't blame the organization, maybe because they wanna make sure na hindi peke yung pirma or gawa-gawa lang ng ibang tao yung pirma. They just wanna call or they just wanna show something na, hindi, ito si Pinoy Adobo ay pumirma itong ID niya. No? Kaya nga sabi ko sa inyo mga OFW, pagka pipirma kayo diyan at hahanapan kayo ng ID, magpakita kayo ng ID. Halimbawa ay, kung sa US siya madali, halimbawa ay Costco card. Di ba? Or membership dito ng mga, ng mga ID, halimbawa ay mga reward card. Yun pwede mo na ibigay yun kasi nakalagay doon yung mukha mo, at least yun. Yun na lang ibigay mo. Wala nang problema doon. Kahit ibenta nila yun sa, hindi nila magagamit yun anyway. Di ba? Yun ang akin, di ba? Kaya nga, yung isang tao na ito naman ay si Bossing, no? Oo, di ba? Oo. Ito po si JM Morales at nag-react din that I guess parang sinagot niya rito si Ma'am Marlica tungkol sa signature campaign na sana suportahan naman natin, huwag natin bigyan ng kulay, huwag natin bigyan ng dahilan. I mean, yun ang kanyang point, no? May kanya-kanya tang point. Ako, ang point ko, I'm not comfortable giving my ID, my passport ID sa mga ganyang hindi mo naman alam, di ba? Kaya may kanya-kanya tayong paniniwala, no? Kaya ito, panoorin natin sinabi ni Morales. At syempre, kahit papano, mag-iisip ka talaga kung bakit dumadating tayo dun sa punto na nagkakaroon ng sigalot. Para saan ba itong mga ginagawa na ito, itong mga pagpapapirma na ito, at tila hindi kinakikitaan ng grupo nitong si Maharlika ng anumang kabutihan. Dahil
wala namang sinabi si Marlica na hindi mabuti to. O, sabihin na natin, medyo naiinis siya dahil si Alputera may pakana nito. Kasi naman po, Mr. Morales, alam ni Marlica yung tunay na kulay ni Alputera. And it's just all about the money. And people already saw that. No? Pero yung Thai signature, wala namang problema dun eh. Pero you just have to read the fact na hindi lang, kasi ako tinanong din ako ng OFW eh. Okay lang kaya yon? Kinukuha nila sa akin yung passport number or ID or yung kopya? Ikaw ba, Mr. Morales, ibibigay mo yon? Tuloy natin! Iba yung nakikita nila at iba yung kanilang paniniwala na ito ay hindi ginagawa para sa ikabubuti. Samantala, doon sa kabila naman, sa kampo nitong si Josh Egan, ay ginagawa, ayon dito sa mga kanilang mga post, ay ginagawa nila ito upang kalampagin yung liderato ng Korte Suprema patungkol doon sa mga nakabinbing mga petisyon ng magkakapatid na Duterte. Ang unang-unang mga tinatamaan dito, ang mga collateral damage ay mismong mga taga-suporta ng mga Duterte. Siyempre, pagka ganyan, nagkakaroon ng iringan, nagkakaroon ng banggaan, talaga nga naman, ang nagtatawa rito, ang tuwan-tuwa ay yung mga kalaban. Tama ka din doon. Yung iringan ng Duterista at saka mga DTS. Pero ang atin naman dito is we're just trying to protect the OFWs. Diba, Mr. Morales? Kasi on the first place, ang mga OFW, I'm not saying na wala silang alam, pero sila yung tipong tao na walang pakialam yung mga yan eh. Basta pumirma ka na lang, ibigay mo yung ganito, ganyan-ganyan. Now, we are just giving an information sa mga OFWs na as much as possible, nasa inyo naman yan, no? Hindi naman mandatory yan, na hanggat maaari, huwag nyo nang ibigay yung passport. Diba? Sabi ko nga, magbigay ka na lang kung anong ID or kung may dala mo yung barangay ID mo sa di yun na lang ipakita mo, ilagay mo sa form. No? And then, pagka nagkaroon ng investigation, totoo ba ito po mga pumirma na to? And then they have a record of barangay. And then, they can verify from barangay. Ito ba si Kolokoy ay taga dito? Tao ba to? O troll? O AI lang? Di ba? There's lots of ways na para ma-show naman natin, alam ng mga OFWs, kung sila ba'y totoo o hindi. Ang point talaga dito ni Mama Harlika, at nakita ko rin, na giving the passport is really dangerous, Mr. Morales. Alam niyo yan. Hindi niyo pwedeng ibigay yan basta-basta lang sa mga ganitong klaseng campaign. Kaya nga, kung maaari ang mga OFW ay mayroong mga sarili nilang ID na iba na hindi naman makaka-apekto sa kanilang, identity, basta masabi lang na sila ay tao, dapat gano'n na lang. Pero giving the passport is not really cool, Mr. Morales. One behind this is an Alput Patotot. Ayun, ang bigat, ha? Ang bigat, ha? Ito pa masakit dahil nga alam naman natin na ang Alputera ay may ginawang kawalangyaan kay Tatay Digong. And you know that already. Hindi na natin dapat pag-usapan dito. And then suddenly, itong mga to gagawa ng signature campaign sa katauhan ng Alputera. Okay, let's not try to be discriminating the person here. Pero ang credibility niya questionable eh. 'Di ba? Kung ang mga siguro, I don't know, kung halimbawa ay ang gumawa niyan ay sila not Maharlika, no? But sa mga taong wala namang credibility, walang history ng may question, why not? Ikaw, pwede ka na, Morales. Sana ikaw ang gumawa nito o sana backupan mo lang. Isa ako dito pag may nangyari, sagot ko. Diba? Yun lang yun. Mayroong pinos itong si Boljakan na isang form, ha? Form na nakalagay na subject, urgent request for resolution on petitions concerning the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Yan, merong urgent request for resolution on petition. Yan. Itong form na ito, ay ito naman nakalagay yung subject, di ba? At nakalagay dito, Tay, kami naman. Ha? Nakalagay dito sa kulay green, may mukha ni dati Pangulong Duterte at nakalagay, I stand with PRRD. Yan. At nakalagay dito, may mga column, 1, 2, 3, 4, 5. May 5 column. Ha? Nakalagay name, address, ID number, signature. Yan. Ito po ay kung pagbabasihan natin itong forma na ito po ay mayroong subject. 'Di ba? Ibig sabihin, kapag mayroong ito ay sinulat mo ang pangalan mo, nangangahulugan na ikaw ay isa doon sa petitioner. Po 'yun. Yun po yung mga yung sinasabi ni Hazel Bornegian Iguales, bawal naman talaga ibigay mga personal info. That's right. Yan. Sa tao na magiging bahagi ng petisyon, kahit kanino po ninyong abogado itanong, nangangailangan po talaga ng beripikado, na verifikasyon
ng taong pumirma doon sa petisyon. Ako'y walang kinakampihan ha, magkabilang panig ha, wala po akong Hindi, meron eh. Biro lang, Mr. Morales. No? Agent yan, agent. kampihan. Ang sinasabi po dito sa akin ay yung petisyon. Sa petisyon po, lalo na kapag verified petition, kailangan po yung identity ng taong pumipirma. Katulad po ng ginawa nila Romualdez doon sa People's Initiative. Basta lamang sila nagpapirma. Wala yung mga personal na pagkakakilanlan ng mga taong pumirma, kaya po nauwi rin sa pagiging questionable yung ginawa nilang People's Initiative. Nakalagay. Ngayon, kung ito man ay sinasabi na pinagkakakitaan, hindi po pwede yun. Hindi po yun si J.M. Morales. Ha? Baka isipin nyo siya yung binibigyan ng pera. Yun po ay the way he explained. Okay? Nilalagyan lang natin ng backup tool, di ba? Baka mamaya, tumatanggap di ba yan? Hindi po. No? Mali lang ang aking editor. Okay? Pero, yeah, who knows? I mean, hindi siya. Di ba? Pati ako nalilito mga parts, Pampiro, wag ganyan. Tayo man ay mayroong ebidensya o pruweba na ang mga ito, itong mga petisyon katulad nito ay kung ginagamit ito sa illegal na pamamaraan, katulad ng pamumulekta ng pera, katulad ng pagkakakitaan, katulad ng kung ano pang mga na mga illegal na pamamaraan, hindi po pwede yan. Yun, palakpakan po natin si Agent Morales. Alright, ngayon narinig nyo na ang sinabi ni Mr. Morales, pero you can tell na hindi niya nabanggit dito yung tungkol sa mga OFW about the passport. Yung sa Pilipinas, let's say, ganun nga, nagpapapirma ang mga Duterista sa mga tao, that's fine. Kasi they can give their barangay ID or maybe driver's license, at sa Pilipinas naman yun. We are just concerned about here yung mga OFW, Mr. Morales. Kasi nga, may nagtanong din sa akin na, do you think okay lang yun? Kaya ako, sabi ko sa OFW, sabi ko, no, don't give it to them. I mean, I know we support Tatay Digong and 100%. No? Pero sa mga ganyan, kasi sa dami ng scammer ngayon sa Pilipinas at sa ibang bansa, ay baka magamit ang kanilang ID, yung passport mismo. Sensitive yan. Kaya sabi ko na sa kanya, if you guys have something like a barangay ID or, I don't know, tax ID, I don't know, something like that, yun na lang ibigay nila para mapatunayan na sila ay tao at hindi troll, no? O isang gawa-gawa lang. Kaya ang akin lang po dito mga parts is ingat po, at lalo sa mga OFW, no, sila yung mismong tinitira dito, babanatan dito, baka mamaya gamitin nga sa iba yung kanilang identification number ng passport. So mag-iingat po, no, at please lang. Kaya naman po itong si VP Inday, no, ay sumuporta naman sa kanyang sa signature campaign, at you can tell naman na hindi niya binigay ang kanyang passport. At tulad nga sinabi ko kanina, kung talagang suportado ni Inday na, bigay nyo, ito passport ko, pumirma nga ako, di ba? Although sabihin naman ba, Vice President ka sino mag-i-scam dyan, di ba? Kaya nga tinuturuan ni Vice President kung anong gagawin di ba? Kaya ito, panoorin natin yung approve o yung support ni Ma'am Inday. In that way, ay at least kahit paano na at least Inday is on it. Okay? Here we go. Mamo niya, isa pa man no? Grabe ba sa mong pagkatao dito? Kanang napo ko'y nakita kaniya na Ayun ang ID number, ma'am. mga taga-Amerika o sa gisulti nila. Thank you so much. O sa gisulti naman. Nagpakita ba si Ma'am Inday ng passport? O nagbigay ba siya ng kanyang credit card number? Yun, ibig ko sabihin, parang kay Ma'am Inday, suportado niya. Tatay niya yan kahit ako pa susuporta ko. Pero, ang aking concern dito, again, yung sensitive na identification ng mga OFW. Diba? Kaya, again, ulitin ko, ilang beses ko na sa inyo sinasabi, na kapag kayo may barangay ID, lisensya, or tax ID, whatever, o kung may ID kayo ng dati nyo pinagtatabuhan sa Pilipinas na kahit pa paano hindi pa expired, or maybe it will just tell you na ito ay si Garapol, then do it. Diba? Sila naman na magko-correct sa inyo na hindi pwede ito dahil expired na. Okay, eto, barangay ID, hindi expired yan. Dahil dyan ako nakatira. I-verify nyo yan kay Kapitan. Kilala ko niya, nagpapainom ako araw-araw. Yun lang ganun lang naman yun It's so simple, no? Yun. Okay? And here's what Jay Morales is talking about, no? Ito yung kanyang sinasabi. No? Kung tatandaan niyo mabuti, no? At medyo, sandali lang po. Name, address,
ID number, which is yun nga, sabi ko, yung kung meron kayong barangay ID or meron kayong mga regular ID sa Pilipinas, yun na lang ang ibigay nyo, mga OFW, yung ID number, at saka yung signature. Hindi nyo na kailangan ibigay ang passport dyan. Wala naman nakalagay dyan na, na passport, di ba? Nakalagay dito, privacy and compliant with applicant, including your full name, signature, will be used as part of the attachment to the submission to the Supreme Court. O, yung ID, identification number, yan. Mahirap yan. Okay? Yun lang naman po ang aking gustong ipaliwanag po sa inyo. In that way ay hindi po kayo mawala. Okay? Yun lang po ang aking gusto malaman sa inyo. Alright. My reaction here is dapat, sana, ay hindi na lang ginawa kung sino man ang nagtatanong sa mga OFW na ilagay niyong passport number niyo, huwag niyong ibibigay. Okay? Pag sinabihan kayo ng organizer na, kung ayaw mo diwag, diwag na. Di ba? Wala tayong magagawa. Alam naman natin sa puso natin na we support Tatay Digong no matter what, 100%. This is just another piece of paper na dadalhin nila sa Supreme Court just to tell the Supreme Court na here we are. We wanna know what's up. Diba? Yung mga final nila Kitty, nila Baste, o ni Paulo, tungkol sa habeas corpus ba tawag doon? Parang ganun ay para mapabilis. And it helps. Maybe it will help. No? Ang atin lang dito, ang purpose natin dito, do not give your passport number sa mga ito. Just give them a regular ID, yung hindi talaga makaka-apekto sa buhay nyo. Give it to them. Give them something na doon kayo nakatira, kayo ay tao, may number, that's all. But the passport. Okay? Alrighty. At hanggang dito lang ulit. At syempre po, sabi nga ni Senator Marcoleta, kopya lang, okay na muna. Tipid-tipid muna. Pag kami sobra, may extra, do it. Gastos tayo. Pero mag-ipon. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas. Okay? I'll see you again. Thank you. God bless. Shukran.